Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang kanyang pagbaba sa pwesto. Inaasahang magtatalaga na kasi si Pangulong Bongbong Marcos ng kapalit sa kanya. Nito pong Agosto, naghain ng irrevocable resignation si Santiago dahil anya sa paninira sa kanyang reputasyon. Sabi ni Santiago, tinanggap na iyon ng Pangulo. Sa flag raising ceremony ngayong umaga, nagpaalam na si Santiago sa mga empleyado ng NBI. Inaasahang papangalanan din ng Malacanang ngayong linggo ang papalit sa kanya na anya isang insider o nagtatrabaho na rin sa NBI. Naperwisyo muli ng masamang panahon ang ilang bahagi ng Mindanao. Nabulabog ng malakas na hangin at ulan ang mga residente ng barangay Baslugo sa Lugos, Sulu kagabi. Sumabay noon ang mga sandaling yun ng mga high tide kaya nagsilika sa mga nakatira sa Dalampasigan. Sa Zamboanga City, halos nag-zero visibility sa ilang kalsada dahil sa malakas na ulan. Ang National Highway nagmistulang ilog dahil sa baha. Pinasok din ng tubig ang compound ng Barangay Hall at ilang katabing pasilidad gaya ng health clinic sa Barangay Lasangan, General SK Pendatun sa Maguindanao del Sur. Nalubog sa baha ang ilang bahay na nakatayo sa mas mababang lugar. Binahari na ilang kalsada sa General Santos City. Nahirapang bumiyahe ang maraming motorista. Tumirik ang isang minivan at pinagtulungang itulak ng ilang lalaki. Natumba naman at humambalang sa kalsada ang ilang puno sa Banga, South Cotabato. Agad namang nagsagawa ng clearing operations. Ang masamang panahon sa Mindanao ay dulot ng Intertropical Convergence Zone itong weekend ayon sa Pag-asa. Low pressure area naman ang nagpapaulan ngayon doon. Mababa ang tsansang maging bagyo ng binabantayang low pressure area, sabi ng Pag-asa. Pero patuloy itong nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Namataan po yan ng Pag-asa 260 kilometers east-southeast ng Puerto Princesa, Palawan. Nakapaloob ang nasabing LPA sa Intertropical Convergence Zone. Ngayong Lunes, magpapaulan ng LPA na yan sa Mimaropa o Mimaropa Region, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula at BARMM. Uulanin naman dahil sa ITZZ ang Palawan at ilang pang panig ng Mindanao. Shear line sa Batanes at Babuyan Islands, habang easterly sa may Eastern Visayas. At dito po sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Sa mga susunod na oras, asahan ang light to moderate rains sa maraming lugar sa bansa, kasama ang Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Hinimok ng Department of the Interior and Local Government ang lahat ng lokal na pamahalaan at residente malapit sa mga bulkang Taal at Canlaon na manatiling alerto sa nagpapatuloy na aktibidad ng mga bulkan. Kasunod dyan ang mga pagputok ng mga bulkan itong weekend. Batay sa datos ng PHIVOLCS, 3 beses pumutok ang bulkang Taal kahapon. Isang minor phreatic eruption at 2 phreatomagmatic events. Lampas 2 kilometro ang naitalang taas ng Plumo-Usok na ibinuga ng bulkan na natanaw sa iba't ibang bahagi ng Batangas at Cavite. Patuloy na binabantayan ng PHIVOLCS ang Taal Volcano na nasa alert level 1 pa rin. Malakas sa pagsabog din ang naitala sa bulkang Canlaon, Biyernes ng gabi. Ayon sa PHIVOLCS, moderately explosive eruption ang nangyari sa Canlaon na tumagal ng 3 minuto. Mahigit 2,000 tonelada na rin ng asupre ang ibinuga ng bulkan. Nananatili sa alert level 2 ang bulkan. Posibleng sa November 14 daw magpatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa questionableng flood control projects. Sabi ni Senador Ping Lacson, yan ay kung mahalal siyang muli bilang chairman ng komite sa pagbabalik ng Senate session sa November 10. May iimbitahan daw siyang isang
napaka-importanteng testigo na makatutulong para mapabilis ang paghahain ng mga reklamo laban sa mga nasasangkot na politiko, DPWH official at kontraktor. Iimbitahan din daw ni Lacson si Orly Guteza, ang surprise witness noon ni Senador Rodante Marcoleta na dati raw security aide ni dating kongresistang Zaldico para ipaliwanag ang kanyang sinumpaang salaysay. Matatandaang nag-resign si Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil ilang senador anya ang hindi kontento sa tinatakbo ng pagdinig. Nagpapatuloy po ngayong araw ang ika-47 ASEAN o Association of Southeast Asian Nations Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa pagbubukas ng pulong, tinanggap na rin ang bansang Timor-Leste bilang ika-11 miyembro ng asosasyon. Balitang hatid ni Mariz Umali. Sunod-sunod na nagdatingan ang mga ASEAN member states sa Kuala Lumpur Convention Center kung saan sinalubong sila ni 47th ASEAN Chairman Malaysian Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim para sa formal na pagbubukas ng 47th ASEAN Summit at related summits. Pangunahing mensahe sa opening speech ni Anwar, dapat magkaroon ang ASEAN ng tapang na bumuo ng bagong mga pakikipag-ugnayan o partnership at madaling umangkop sa mga pagbabago. Across regions, we see rising contestation of growing uncertainty. These crosswinds test not only our economies, but our collective resolve to keep faith in cooperation, to believe that understanding and dialogue can still prevail in a divided age. Formal na rin tinanggap bilang ika-11 miyembro ng ASEAN ang Democratic Republic of Timor-Leste na 2011 pa nag-apply. Sinundan niya ng customary handshake ng ASEAN. Naging emosyonal pa sa isang punto si Prime Minister Kairala Shanana Gusmao. For the people of Timor-Leste, this is not only a dream realized, but a powerful affirmation of our journey. Our accession is a testament to the spirit of our people, a young democracy born from struggle. Sa isang Facebook post, sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na makasaysayang yugto ito para sa Southeast Asia. Ang pagpasok daw ng Timor-Leste sumasalamin sa sama-samang hangarin ng rehiyon tungo sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Sa plenary intervention speech ni Pangulong Marcos, ipinahayag niya ang kahandaan ng Pilipinas sa pag-host ng ASEAN 2026. Binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng ASEAN centrality sa pagtataguyod ng katatagan at pagtutulungan sa rehiyon. Nakatuon sa practical, inclusive at measurable initiatives ang pag-host ng Pilipinas sa ASEAN sa susunod na taon. Patuloy na pagsulong sa legasiya ng ASEAN. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., layunin umano ng Pilipinas na makamit ang ASEAN Vision 2045. Sa sidelines ng summit, sunod-sunod din ang pulong o bilateral meeting ng Pangulo sa mga lider ng Cambodia, Thailand, Canada, Japan, European Council at United Nations. Kabilang sa mga pinag-usapan ng ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang nakapulong nito, kabilang sa aspeto ng political security, turismo at ekonomiya. Nilagdaan din sa summit ang pag-amyenda sa Second Protocol ng ASEAN Trade and Goods Agreement o ATIGA. At sa Martes, ang isa pang mahalagang kasunduan na ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade, kung saan inaasahang makikinabang ang mga negosyong Pinoy, partikular ang mga micro, small, and medium enterprises. Mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. 7 ang sugatan sa salpukan ng kolong-kolong at motorsiklo sa Olongapo City. Chris, ano ang nangyari sa disgrasyang ito? May detalye na ba? Connie, nagbanggaan ng 2 sasakyan sa kurbadang bahagi ng kalsada sa Barangay Old Cabalan. Sa kuha ng CCTV, makikitang kinain ng kolong-kolong ang linya ng motor. Sinubukang kumabig ng motor pero hindi ito nakaiwas. Tubilapon ang 6 na sakay ng kolong-kolong at ang motorcycle rider. Sa mga sugatan, 3 pa ang unconscious hanggang ngayon, ayon sa PNP. Naharang naman ang ilang Chinese boats na iligal na nangingisda sa karagatang malapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines, nasabat sa mga naharang na Chinese ang isang kompresor at mga iligal na gamit pangisda, kabilang na ang hinihinalang cyanide.
Ayon sa Westcom, namataan din ang presensya ng Chinese Maritime Militia at China Coast Guard vessel sa lugar. Napaalis na ang mga hindi otorisadong sasakyang pandagat at napigilan ang kanilang operasyon sa lugar. Wala pang pahayag ang China tungkol dyan. Nagsimula ng dumagsa sa mga bus terminal sa Quezon City ang ilang uuwi pa probinsya para sa undas. Sinabayan naman niya ng inspection para tiyakin ang kahandaan ng mga driver at konduktor. May ulat on the spot si Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Alan? Rafi, pinaiting pa ang ginagawang pag-inspeksyon ng mga tauhan ng Land Transportation Office o LTO sa mga pampublikong sasakyan. Ito'y kasunod ng kautusan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao bilang bahagi ng Oplan Biyaheng Ayos Undas 2025. Ayon sa LTO, kabilang sa mga ininspeksyon ang ilang bus company sa Cubao, Quezon City. Ang ilang mga driver at konduktor isinailalim sa breath analyzer test upang matiyak na nasa maayos na kondisyon ng mga ito bago ang biyahe. Maliban sa Metro Manila, nag-iikot na rin ang mga tauhan ng LTO sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y lalo pat inaasahan ng pagdagsa ng mga pasero na uuwi sa kanilang mga probinsya para sa Undas 2025. Samantala, nagsimula ng dumagsa mga pasero sa ilang terminal ng bus para makauwi ng probinsya bago mag-undas. Sa Raymond Bus Transport Terminal sa Cubao, Quezon City, inaasahang mamayang tanghali ay magtutuloy-tuloy ang pagbuhos ng mga biyahero. Paalala naman ng mga kumpanya ng bus, maagang magpabook ng inyong biyahe upang hindi na mahirapan sa pagbiyahe sa darating na undas. Ang PITX nakahanda na sa inaasahang 2.1 na milyon foot traffic mula ngayong araw, October 27 hanggang November 3. Nakikipagtulungan na rin ang pamunuan ng PITX sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdaan ng mga manlalakbay patungo sa kanilang mga probinsya para sa pagdiriwang ng All Saints Day. Hinikayat ni Jason Salvador, PITX Corporate Affairs and Government Relation Director, ang mga pasahero na dumating ng mas maaga at i-check ang schedule ng kanilang mga bus ng maaga. Rafi? Maraming salamat, Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Ilang paghahanda pa rin sa mga uuwi para sa undas, nag-inspeksyon ng Department of Transportation at Philippine Ports Authority sa Batangas Port. Kasamang nag-ipot sa pantalan si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez at PPA General Manager Jay Santiago. Ito'y para matiyak na handa at maayos ang pagbibigay serbisyo ng pantalan sa mga biyahero. Ayon sa PPA, mahigit 2 milyong pasahero ang inaasahang darating sa pantalan mula ngayong araw hanggang November 5. Pababa sa pakurubang bahagi ng kalsadang yan sa San Mateo, Rizal, ang 63 anyos na siklista ng sumalpok sa kasalubong na kotse. Sa lakas ng pagbangga, tumilapo ng sakay ng bisikleta. Tinulungan naman siya ng mga kapwa niya siklista na nakakita sa insidente. Nakunan din ng dashcam ng kotse ang aktwal na pagsalpok. Ayon sa driver, wala siyang nakitang kasalubong habang inaakyat ang matarik na bahagi ng kalsada. Nagulat na lang daw siya nang bumulusok pababa ang siklista. Hindi na raw niya ito naiwasan. Kwento naman ng saksing biker, matuloy ng pagpapatakbo ng siklista. Normal naman daw ang takbo ng kotse dahil pauh nito. Ayon sa pulisya, accident-prone area ang pinangyarihan ng insidente. Nakalabas na ng ospital ang siklista na patuloy na nagpapagaling. Nagkaareglo na raw ang dalawang panig. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang siklista. Arestado sa Quezon City ang isang lalaking wanted sa pananaksak sa kanyang kaibigan. Ang krimen nangyari sa isang sementeryo sa Maynila mahigit 1 taon na ang nakakalipas. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Hindi na pumalag ang 32 anyos na lalaking ito nang hulihin siya ng mga operatiba sa bisa ng warrant of arrest noong Biyernes sa Quezon City. Ang lalaki, inaakusahan ng pananaksak sa kaibigan niya sa loob ng isang sementeryo sa Maynila mahigit 1 taon nang nakalilipas. Ang pinag-ugatan umano ng krimen, selos. Yung suspect po natin, naginala po siya may karelasyon yung asawa niya sa biktima. Kaya po doon sa nagselos po siya, kaya siguro nagawa niya yung krimen. So dahil doon, pinagsasaksak niya yung biktima natin sa loob mismo ng North Cemetery. Nagtago raw ang akusado matapos ang krimen.
hanggang sa makita siya ng isang concerned citizen sa Barangay St. Peter. Tawag po ng mga concerned citizen po to sa amin na may kahina-hinalang ali-aligid lang sa areas, lalo na sa mga restaurant. Ito pala ay yung suspect sa pananaksak sa North Cemetery. Binantayan na po namin yung kahabaan ng Banawe at namataan po namin siya nakasakay sa jeep. Tapos sinuli na po siya ng mga operatiba po natin. Kasong homicide ang isinampa laban sa akusado na hawak na ng Laloma Police Station. No comment na po. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang akusado noong Enero 2024 para naman sa kasong theft. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hamon ng ilang grupo ng mga negosyante at manggagawa kay Pangulong Bongbong Marcos gumawa ng matapang at konkretong aksyon para labanan ng katiwalian. Sa isang open letter sa Pangulo, nanawagan sila sa administrasyon na manguna sa paglaban sa kanila ay pinakamalaking iskandalo ng korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Ilang buwan na raw ang lumipas nang sitahin ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga korap pero wala raw itong naging kasunod. Suwestyon nila para maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno, isa publiko ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang investigasyon at bigyan ng ICI ng karagdagang kapangyarihan. Ipabalik ang mga ninakaw na pera ng bayan at ayusin ang proseso ng pagbuo ng national budget. Dapat daw patunayan ng Pangulo na hindi lang basta-bastang pahayag ang laban niya kontra katiwalian, kundi maging simula ng totoong hustisya sa taong bayan. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Malacanang. Nauna lang sinabi ng palasyo na hayaan itong umandar ang sistema at proseso para mapanagot ang mga may sala. Sa gitna ng issue sa flood control projects, gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na bawasan ng hanggang 50% ang presyo ng construction materials sa mga proyekto ng gobyerno. I have directed the DPWH Secretary to bring down the cost of materials by as much as 50%, which will result in savings in the capital outlay, spending of at least 30 to 45 billion pesos. This is money that we can use for services such as health, education, and food that our people desperately need. Sinabi yan ng Pangulo bago siya umalis patungong Malaysia nitong Sabado. Nakita raw kasi sa review ng DPWH na overpriced ng hanggang 50% ang ilang construction material sa mga proyekto ng kagawaran. Sang-ayon naman si DPWH Secretary Vince Dizon sa sinabi ng Pangulo. Batay raw sa kanilang pagsusuri, talagang malayo ang presyo ng materyales na nakasaad sa government projects kaysa sa presyo sa merkado. I think this will be the single biggest reform ever in the DPWH, no, na in-announce ng Pangulo ngayon. At yun ang gagawin natin. In fact, nagsimula na tayo several weeks ago sa pagre-review at pag-benchmark ng mga presyo. At tama po ang Pangulo. No? Marami po dito talagang ang layo ng presyo sa merkado ng iba't ibang mga materyales. Beep 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 sa mga motorista, humabol na sa pagpapakarga dahil may naasahang big-time oil price hike bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 2 pesos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. 1 peso and 20 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene may taas presyo na 1 peso and 70 centavos kada litro. Ika-4 na magkakasunod na linggong taas presyo na yan para sa gasolina. Panibagong taas presyo naman yan sa diesel at kerosene matapos ang rollback noong nakaraang linggo. Problemado ang ilang rice retailer dahil sa mataas daw na presyo mula sa kanilang mga supplier. Para matulungan ang mga magsasaka, 2 executive order ang nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pagbili ng gobyerno ng palay at pagkain. Balitang hatid ni Darlene Kai. Napapakamot na lang ng ulo ang rice retailer na si Javier dahil sa pabago-bago at pagtaas ng presyo ng bigas na ibinabagsak sa kanila ng supplier. Mula noong nakaraang linggo, tumaas ang mahigit 7 piso kada kilo ang kuha nila sa Coco Pandan Rice mula Vietnam at 3 piso kada kilo sa lokal na bigas. Kaya ako nasa din ang loob naming manininday.
tapos hindi naman kami nagtataas ng selling. Gayunman, mula noong nakaraang linggo, hindi nagbago ang presyo ng local rice sa Kamaning Market na 40 hanggang 45 pesos kada kilo. Sinasalo raw ng rice retailers ang pagtaas ng presyo. Pero wala raw silang magawa kung hindi itaas ang presyo ng ilang klase ng imported rice dahil sa sobrang taas ng puhunan. Base sa price monitoring ng Agriculture Department, sa ibang pamilihan, nasa 35 hanggang 58 pesos kada kilo ang imported rice at 33 hanggang 60 pesos ang local rice. Bago umalis para sa ASEAN Summit, nagbilin si Pangulong Bongbong Marcos na siguruhing mababa ang presyo ng bilihin kasama ang bigas. We hear our people's call for government interventions to lower the price of goods, especially food. We are strictly enforcing and monitoring the implementation of the maximum suggested retail price for imported rice. We continue to make available affordable rice, including the 20 peso rice program. Ang tinukoy ng Pangulo ay ang umiiral na 43 pesos na MSRP o maximum suggested retail price para sa 5% broken na imported rice. Pagpapaliwanagin daw ng DA ang makikita nilang hindi sumusunod dito. Ayon sa DA, kahit papasok na ang holiday season, sapat ang supply ng bigas dahil panahon na rin ng anihan, kaya stable dapat ang presyo ng bigas. Mura naman yung import na pumasok yung presyo, yung bili sa local na merkado ng ating yung ating farm gate ng palay mababa rin. Yung intervention hindi masyadong nag-work. Sobrang mababa yung farm gate price. Nalugi talaga yung mga farmers. So hinihingi natin sa ating government na ibalik yung 25% tariff na sa imported para at least mag-normalize yung presyo sana ng farm gate price. Yan ang susubukang tugunan ng mga nilagdaang executive order ng Pangulo, ang EO 100 na nagtatakda ng floor price para sa pagbili ng gobyerno ng palay. At EO 101 kaugnay ng direktang pagbili ng pamahalaan ng pagkain mula sa mga magsasaka at mangingisda. Patuloy ring minomonitor ng DA ang supply at presyo ng ibang pangunahing bilihin ngayong papasok na ang holiday season. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso sa mga kapuso nating motorista, epektibo na bukas ang dagdag toll sa Manila-Cavite Toll Expressway o Cavitex. Batay sa inilabas na rules o rates ng Toll Regulatory Board o TRB, 39 pesos na ang toll mula Seaside hanggang Zapote para sa mga Class 1 vehicle. 78 pesos naman sa mga Class 2 vehicles at 117 pesos na ang toll sa mga Class 3 na sasakyan. 4 na piso hanggang 13 piso ang itinaas niyan. Sa Cavitex Awan Extension Segment 4 o Zapote hanggang Kawit Cavite, ipatutupad ng 2 tranche ang toll hike. Simula bukas ang unang tranche, magiging 88 pesos na ang toll ng mga Class 1 na sasakyan, 176 pesos para sa mga Class 2 at 264 pesos sa Class 3 ng mga sasakyan. 15 piso hanggang 45 piso ang dagdag singil. Sa susunod na taon, ipatutupad naman ang ikalawang bahagi ng toll hike. Handa raw ang Malacanang na isapubliko ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Presidente at ng Gabinete, pero para lamang sa lehitimong layunin. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi dapat basta-basta lamang ilabas ang SALN dahil pwedeng makompromiso ang kaligtasan ng mga opisyal. Iniiwasan daw nilang gamitin ito bilang anyay weapon laban sa mga opisyal. Sagot ni Manggagawa Party List Representative Eli San Fernando, kung walang itinatago, walang dapat ikatakot. Para kay ML Party List Representative Laila De Lima, hindi dapat hanggang salita lang ang paglaban sa korupsyon. Dapat daw patunayan ng Pangulo na iba siya sa sinundan niyang pinuno. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, taliwas sa panawagan ng taong bayan para sa transparency ang paglagay ng mga harang sa paglalabas ng SALN. Paglilinaw naman ng Malacanang, sinusunod lamang nila ang guidelines na inilatag ng Ombudsman. Nagsalita na po ang Pangulo at siya po ay handa naman pong ibigay at ipakita ang kanyang SALN sa proper authority. Lahat ng request for SALN ay pagbibigyan, pero may mga certain guidelines po na ibinigay ang Ombudsman. So ang ehekutibo po ay tutugon dito. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isa ang patay habang 2 sugatan
matapos makuryente sa Barangay Libertad sa Surala, South Cotabato. Cecil, bakit nakuryente yung mga biktima? Rafi, aksidente kasing nasagi ng tinatayo nilang poste ng solar light ang kable ng kuryente roon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang suot na protective gear at equipment ang mga biktima. Ilang minuto ring nawalan ng kuryente sa lugar dahil sa insidente. Paglilinaw naman ng South Cotabato Electric Cooperative 1, hindi nila proyekto ang pag-aayos at pagtatayo ng poste ng solar light. Inaalam pa nila kung sino ang nasabing grupo na nag-install ng nasabing poste. Iniimbestigahan na rin ito ng pulisya. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ang kaanak ng nasawing biktima at ang dalawa niyang kasamahan. Isang linggo bago mag-undas, may ilang taga-Bugo dito sa Cebu na dumadalaw na sa sementeryo roon na napinsala ng magnitude 6.9 na lindol. Sinimulan ng ipagawa ng ilang kaanak ang nasirang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa Corazon Cemetery. Ang ilan sa kanila, ginamit pa ang ayuda na natanggap para maipaayos ang nasirang pundod. Nasira rin ang bone chamber dahil sa lindol. Kaya ang mga buto inilipat muna sa tinatawag na payag-payag o makeshift na nitso. Isa rin ang Corazon Cemetery sa mga pinaglibingan ng mga nasawi sa malakas na lindol. Kabilang ang 10 magkakaanak at magkapitbahay na daganan ng mga gumuhong bato at lupa sa barangay Binabag sa Bugo. Sa mga bibili po ng bulaklak para sa mga yumaon nilang mahal sa buhay, posible hong tumaas ang presyo niyan habang syempre papalapit po ang undas. Sa Dangwa Flower Market sa Maynila, posibleng higit pa sa doble ng presyo nito ngayon ang itinaas niyan. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa kabila ng ulan sa Dangwa Flower Market ngayong umaga, maagang naglatag ng sari-saring bulaklak ang mga nagtitinda rito. Matumal pa raw ang benta ngayon ng bulaklak. Pero bukas October 28, inaasahang simula ng pagdagsa ng mga mamimili rito. Kaya posible na ring tumaas ang presyo ng bulaklak. May mga bulaklak at arrangement na nasa 20 to 80 pesos lang daw ang itataas. Pero ang iba, posible raw na higit pa sa doble ng kasalukuyan itong presyo. Pagdating po ng mga 29 or 28, mas lalo po atang dadaming bumibili, ganyan, pag sa pang-umaga. Ngayon kasi ma'am, medyo mababa pa kasi yan kasi hindi pa naman totally, hindi pa siya totally malapit sa ondas. Sa ngayon lang yan ma'am. Sa ngayon, ang chrysanthemum nasa 550 pesos. 180 pesos naman sa 10 stems ng gerbera at 360 pesos para sa 20 stems ng carnation. Ang roses per stem nasa 150 pesos at 2,500 hanggang 2,800 pesos naman para sa 25 stems. Nabibili ang 2 dosena ng orchid sa halagang 750 pesos at 400 pesos naman para sa anthurium. Mabenta rin daw tuwing undas yung mga naka-arrange ng basket ng bulaklak. Depende sa laki at disenyo, mabibili ito ng 300 to 700 pesos sa ngayon. Posible raw na simula bukas hanggang sa mismong undas, umabot ito ng 500 hanggang 1,500 pesos. Ayon sa ilang nagtitinda ng bulaklak, pwede naman nang bumili na ngayong araw para iwas sakit sa bulsa. Pwede naman na silang mamili ngayon para hindi na sila masabay sa kung tataas man nung may posibilidad man na tumaas yung bulaklak. Pwede naman kasi 1 week na may inaabot ng mga bulaklak. Ang secret lang daw para umabot ito sa undas, pumili ng mas sariwang bulaklak o bagong gawang arrangement at ibaba dito sa tubig. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Monday mga mare at pare! Pumasok na nga sa bahay ni Kuya ang 20 Gen Z housemates mula sa Sparkle at Star Magic para sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Kabilang dyan ang 12 housemates na noong Sabado lang ni-reveal. Mula sa Sparkle, yan ay sina Anton Vinzon, Wynonna Collins, Caprice Cayetano, Lee Victor, John Clifford at Ashley Sarmiento. Mula naman sa Star Magic sina Eliza Borromeo, Ray Victoria, Inigo Jose, Lela Ford, Raik Alem at Fred Moser.
ang iba pang 8 housemates na unang inireveal at nakachikahan na ng GMA Integrated News. Abangan ang magiging journey at kwento ng mga housemate weeknights 9:40 p.m. sa GMA Prime, 6:15 p.m. tuwing Sabado at 10:05 p.m. naman tuwing Linggo. Tumutok din sa official social media platforms ng PBB para sa latest updates. Isa na namang gold medal para kay two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Nakuha niya yan sa 2025 Artistic Gymnastics World Championships sa Jakarta, Indonesia. Sa men's vault finals, nakakuha ng score si Carlos na 14.866. Hindi lang yan ang kanyang medalya sa kompetisyon. Bronze medalist din si Carlos sa men's floor exercise. May score naman siyang 14.533. Sa kanyang social media, nagpasalamat si Carlos sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa kanya. Bantay sarado na ng mga otoridad ang Manila North Cemetery bilang paghahanda sa mga bibisita sa kanilang mga yumaong kaanak sa undas. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Connie, buhay na buhay muli ang Manila North Cemetery ngayong papalapit na ang araw ng mga patay. Bukod kasi sa masiglang ng negosyo dito sa labas ng sementeryo, unti-unti na rin nagpupunta ang ating mga kababayan dito para sa undas. Bantay sarado ng loob at labas ng 54 na ektaryang sementeryo. Bukod sa mga tauhan ng Manila North Cemetery, nakabantay din ang Manila Traffic and Parking Bureau at mga pulis. Inaasahan kasi, Connie, ang pagdagsa dito ng nasa 2 milyong kababayan natin para sa undas na magsisimula yan sa October 31. Kahapon, ayon sa pamunan ng Manila Cemetery, ang direktor na si Daniel Tan, umabot raw sa 50,000 ang bilang naman nagpunta dito sa sementeryo. It's either naglinis ng mga puntod o meron naman, Connie, yung mga maaga na talagang dumalaw sa kanilang mga mahal sa buhay dahil ayaw na nila makipagsabayan sa napakaraming tao sa mismong araw ng undas. Bukod sa mga dadalaw, may mga tamang designation naman ang mga nagpupunta rito either para magnegosyo o magtrabaho gaya na lamang natin na nagko-cover. Kaya mahigpit rin ang area designation sa mga magko-cover dito. Pwede pang pumasok sa ngayon ang mga sasakyan pero bawal na ito sa Miyerkules. Ngayong araw, Connie, ang huling araw na papayagan ang maglinis sa mga puntod sa loob ng sementeryo. Bukas naman, papayagan ang last na libing dito sa Manila North Cemetery at sa Wednesday ay talagang hindi na papayagan ang anumang aktibidad doon sa loob bukod na lamang sa pagdalaw sa puntod ng mga yumawa. At alam mo, Connie, bukod dito sa mga security forces na nandito sa paligid na nagbabantay sa area para ma-maintain syempre ang peace and order dito, may mga naka-standby na rin dito ng mga fire truck. Connie. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Nag-deploy ng mahigit 2,000 tauhan ng MMDA para sa undas ngayong taon. Layo nito na mapanatili ang kaayusan sa mga kalsada sa Metro Manila sa gitna ng inaasahang pagbigat ng trapiko. Ayon sa MMDA, magpapatupad din sila ng no leave, no absent at no day off policy mula October 30 hanggang November 3. Nagsagawa na rin ng clearing operations ang MMDA sa ilang sementeryo at nakipag-ugnayan sa pamunuan ng ilang expressways para sa maayos na daloy ng trapiko. Update naman tayo sa inaasahang pag-live stream ng Independent Commission for Infrastructure at iba pang mga issue. Kausapin natin si Independent Commission for Infrastructure Executive Director at Spokesperson Attorney Brian Hosaka. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at magandang umaga sa mga nakikinig ng iyong programa. Apo, kumusta po yung paghahanda ng ICI sa nakatakdang pag-live stream ng mga gagawing pagdinig? Yes, isa ngayon sa pinagkakaabalahan ng Commission ngayon, no, that we have to have a specific guidelines, rules, and procedure with regard to pag-live stream natin. Dahil importante ho, malaman natin kung anong parameters ng ating live streaming. No? So, yan ang pinaghahanda namin at pinagkakaabalahan po namin. Hopefully, soon po ay magawa na ho namin at maaprubahan ng Commission. Opo. Sa ngayon po, ano ba yung mga paunahing guidelines or rules of procedures ng ICI na idinidiscuss po ninyo sa pag-live stream at kailan at saan po ba ito mapapanood? Sa ngayon kasi, ginagawa pa ho namin, wala pa nga. So, discussions pang ginagawa namin. Titingnan ho namin yung mga
bagay-bagay o yung mga kumbaga yung concerns po ng iba't ibang mga what you call this, stakeholders, yung ating mga taong bayan, at the same time yung ating magiging mga resource persons, no? At tinitingnan po namin kasi ayaw po namin na maging kumbaga po maging magamit ang ICI sa pamumulitika. At the same time po gusto namin protektahan rin yung rights ng mga tao sa information, at the same time yung mga aming mga resource persons. Yung mga yan po ay tinitingnan po namin yung mga batas na maaari po mag-guide sa amin, at the same time mga desisyon ng Korte Suprema kung meron man, para po yung mga guidelines namin lapat po, no, at in a way po in accordance with law and jurisprudence. So kahit na mga government officials po, karamihan yung involved, mahalaga pa rin yung issue ng privacy. Tama po kayo, no, dahil siyempre po tinitingnan po natin yung mga karapatan ng mga tao regardless kung government official sila or private individual. So, tinitingnan po natin yan para po wala naman po tayong ma-violate ng mga rights o ng mga karapatan ng mga tao itong iimbitahin ng ICI. Tungkol naman po sa mismong investigasyon ninyo, hinaing po ng taong bayan hanggang ngayon wala pa raw nakukulong at wala pa rin napapanagot. Pakipaliwanag nga po, saang bahagi ba ng proseso ng investigasyon na tumatagal? Siyempre po, kinakalap po namin mga dokumento, bine-verify namin ng mabuti. Kasi po gusto namin na malakas ang ating ebidensya pagka maihain na po namin ito sa Office of the Ombudsman. Dahil gusto pa namin that it will be as complete as possible para po pagdating ng panahon na kailangan ng ilitisto sa Sandigan Bayan o sa Korte, sigurado pa tayo na airtight ang ating mga kaso at kompleto ang mga ebidensya. Dahil ayaw po natin madismissan po tayo later on. No? Sayang po ang ating, we really want to bring these people to justice, at the same time let those responsible pay for what they have done po. Kaya po medyo talaga pong masinop at masinop po namin sinusuri ang mga ebidensya at mga testimony ng mga tao. But ina-assure po namin ang publiko that we will be filing soon po. Meron po kaming ma-file naman po sa Office of the Ombudsman na referral. Opo. Sapat po ba yung inyong mga tao para gawin itong malawakang investigasyon na ito? Isa pa nga po yan. No? Sa ngayon po, hinihintay po namin ng approval ng aming mga staffing pattern at the same time aming budget para sa ganun makahire na kami ng mga sapat na number na tao, no? Para po tumulong sa aming investigasyon at mapabilis ang aming proseso. Ano pong masasabi nyo sa binabanggit ni dating Senate President Franklin Drilon na posible raw ma-abolish yung ICI kapag na-institutionalize na sa pamamagitan ng batas yung Independent People's Commission? Gaya po na nasabi ko dati, kung yan po ay maging batas, wala po tayong magagawa kung hindi sundan po yan. Kung ayon po sa batas, sila na po magte-take over, then wala pong magagawang ICI but to follow the policy or the law passed by Congress and approved eventually by the President. So, kami po ay susunod dyan dahil yan po ay batas. I-push ko lang po kayo ng konti. I-push ko lang po kayo konti tungkol sa schedule. Kailan po asahan na magkaroon ng kaso at kailan po yung live streaming? Within this week ho ba? Ngayon po kasi wala po kami nakaschedule na hearing dahil ang una po namin kailangan gawin is the guidelines. No? Once na draft po namin, aprubahan po ng komisyon yan. Now, as soon as we have that and we have the scheduled hearings, then we will advise the public on where we will be, when it will be. No? Now, regarding po sa filing, nung isang linggo po, during our press conference, ang pinatarget po natin is 15 referrals po in 4 weeks po. So, yan po ang tinatarget namin. Meron po kami ma-file na 15 referrals sa Ombudsman. Sige po, abangan po natin yan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po, Rafi. Yan po si ICI Executive Director, Attorney Brian Hosaka. Naglabas ang Office of the Ombudsman ng statement o pahayag tungkol po sa lagay ng kalusugan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kasunod po yan ang sagot ni Remulla sa isang panayam na na-diagnose siyang may leukemia habang nagpapagaling sa heart bypass surgery noong 2023.
Sa nabanggit na panayam, sinabi rin ni Remulla na sumailalim siya sa chemotherapy at bone marrow transplant gamit ang dugo ng kanyang anak. Ito anya ang nakatulong sa kanyang paggaling. Ayon sa Office of the Ombudsman, 1.5 taon nang walang cancer si Remulla. Dagdag nito, ang pahayag ni Remulla kaugnay sa kanyang kalusugan at leukemia diagnosis ay nasa past tense o dati nang nangyari. Tinutukoy raw ni Remulla ang kanyang karanasan bago pa man siya naging ombudsman. Tiniyak ng Office of the Ombudsman na nasa mabuting kalagayan si Remulla para gawin ang kanyang trabaho tulad anila ng pagpapanagot sa mga sangkot sa issue ng flood control. Tila nakahanap ng bagong kaduo si ex-PBB housemate at Sparkle star Michael Sager kay Thai actor Om Pawat. Ipinost ni Michael sa IG ang kanilang new handshake raw ni Om. Smiling with giling ang atake ng dalawang actors. Nagkasama sina Michael at Om sa isang event sa Malaysia. Good vibes na kaagad ang hatid ng first collab video ng dalawang actors. Pinusuan naman yan ng Thai at Pinoy fans. Update po tayo sa ilang pulong na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2025 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, katatapos nga lamang ng 26th ASEAN Republic of Korea Summit, no, na unang pagpupulong sa ikalawang araw ng 47th ASEAN and Related Summits. At sa kanyang intervention speech ay binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mas tumitindi raw at mas gumagandang ugnayan at kooperasyon ng ASEAN at ng Korea pagdating sa seguridad, kalakalan at kalikasan. Ipinunto ng Pangulo ang suporta ng South Korea sa cybersecurity ng rehiyon sa pamamagitan ng ASEAN Cyber Shield Project na layong magpalakas sa kakayahan ng mga eksperto sa cybersecurity sa Timog Silangang Asya. Kinikilala rin niya ang mahalagang papel ng Korea sa kooperasyong pandagat na anyay nakabatay sa rules-based international order at sa UNCLOS. Inihayag din ng Pangulo ang pag-asa ng Pilipinas na makasama ang Korea at Estados Unidos sa pagko-co-chair ng ASEAN Regional Forum Workshop laban sa illegal at unreported, pati na rin ang unregulated o IUU fishing. Bilang bansang madalas tamaan ng kalamidad, pinuri ng Pangulo ang ASEAN Standards and Certification for Experts in Disaster Management o ASCEND na pinondohan ng ASEAN-Korea Cooperation Fund na layong pataasin ang antas ng kakayahan sa disaster management sa buong rehiyon. Sa usaping pang-ekonomiya, tinanggap ng Pilipinas ang negosasyon para sa pag-upgrade na ASEAN-Korea Free Trade Area bilang hakbang sa pagpapalakas ng ugnayang pangkalakalan at sa paglaban sa lumalaganap na proteksyonismo sa pandaigdigang ekonomiya. Pinuri rin ni Marcos Jr. ang ASEAN-Korea Center sa pagpapatuloy ng mga programa para sa MSMEs at startups gaya ng ASEAN-Korea Startup Week. Sa aspeto naman ng socio-cultural, pinasalamatan ng Pangulo ang mga programa ng Korea na nagtataguyod ng pagpapalitan ng kultura tulad ng ASEAN Rock o Republic of Korea Film Community Program, ASEAN Korea Music Festival at Connect ASEAN. Binigyan pansin din ni Marcos Jr. ang ambag ng Korea sa mga inisyatibong pangkalikasan kabilang ang Clean Air for Sustainable ASEAN o CASA at ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation na nagtataguyod ng malinis na hangin at pangmatagalang kaunlaran. Connie, sa ASEAN-US Summit naman na nangyari kahapon, bigyan ko lang din kayo ng highlights, no, kasi ibinigay na o ipinalabas na ito sa media. Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Estados Unidos sa matatag nitong suporta sa pagtataguyod ng payapang mga karagatan sa rehiyon. Binanggit ng Pangulo ang ASEAN Regional Forum Training Series at Best Practice Manual on International Ship and Port Facility Security Code na co-chaired ng US bilang isang mahalagang inisyatiba upang palakasin ang kakayahan ng industriya ng pagpapadala at maritime sa ASEAN. Ipinahayag din ni Marcos ang pag-asang makasama ang Estados Unidos at South Korea gaya na nabanggit ko kanina, no, sa workshop. Gayunpaman, muling binigyan diin ng Pangulo ang kanyang matinding pagkabahala sa mga mas mapanganib daw na maniobra at sapilitang aksyon na humahadlang sa mga lehitimong aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea na anyay labag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. So, Connie, ito mismo ay sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ni US President Donald Trump. Aniya, patuloy raw na may mga insidenteng naglalagay sa panganib at of course, naglalagay sa panganib sa ating mga mangingisda.
At sinabi rin niya na sa kabila nito ay tiniyak ni Marcos na mananatiling matatag, kalmado at determinado ang Pilipinas sa pagpapatupad ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at sa pagtatamo ng isang makabuluhang Code of Conduct. So Connie, kasalukuyan ng nagaganap itong 28th ASEAN Plus 3 Summit naman kasama ang China, Japan at Korea at bukas magtatapos na ang 47th ASEAN and related summits sa pamamagitan ng isang closing ceremony at handover of the ASEAN chairmanship sa ating bansa. Na tayo na kasi ang susunod na mag-chair ng ASEAN Summit sa susunod na taon. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam ang panloloob ng isang lalaki sa isang apartment unit sa Cordova dito sa Cebu. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaking nakaitim at nakabonet na pumasok sa unit. Dumiretso siya sa isa sa mga kwarto. Maya-maya lang, nasa may pintuan na ang lalaki. Nandun na pala kasi ang may-ari hanggang sa sumigaw ang babae. Tinutukan daw siya ng baril kaya siya napilitang ibigay ang kanyang wallet at mga alahas. Pero itinapon daw niya ito palabas. Tumalon daw mula sa terrace ang suspect at pinulot ang mga gamit. Bago ang insidente, may lalaki raw na nakatanaw sa kanilang terrace at nag-alok ng pag-deliver ng tubig. Hinala naman ang anak ng biktima. Isa sa mga nagde-deliver sa kanila ng tubig ang nanloob dahil tila pamilyar daw ang kanilang aso sa lalaki. May 2 ng persons of interest ang pulisya. Patuloy pa itong iniimbestigahan. Full of laughter ang second part ng anniversary special episode ng Bubble Gang. Masyado kang judgmental! Hindi ka naman judge! Mental ka lang! Hiyang-hiya na kami sa'yo, no? Finally, napanood na in one frame ang pagpapatawa ni na comedy genius Michael V. at unkabogable star Vice Ganda. Ang kanilang paandar, agawan sa bulaklak. Kasama rin nila si Charis Solomon. Special guest din sa special episode, si former PBB Collab Edition housemate Esnir. May special appearance din si 24 Oras anchor at resibo host Emil Sumangil na nakaharap si Emil Maangil ng agresibo. More happiness ang dapat abangan dahil ipinakilala na rin ang mga bagong kababol na maghahatid ng katatawanan sa inyong weekend. Yan sina Jonah Ramos, Ali Alday, Aaron Maniego, Erica Davis at Karts Udal. Mapapanood ang Bubble Gang tuwing Linggo, 6:10 p.m. sa GMA. Kinatutuwaan ang estilo ng paghingi ng pagkain ng isang aso sa Los Baños, Laguna. May pagka-demanding daw kasi. Baka naman kasi gutom lang talaga. Ayun, no? Baka nga naman kasi gusto niyo siyang pakainin. Baka lang naman daw. Meet Mojo, ang 5-year-old Pomeranian na ayaw magpagutom. Sa tulong ng voice button na may recorded messages, tinuruan siyang pindutin yan kung dudumi o kakain. Ang mukhang favorite niya, yung for the food. Siyempre. Bukod dyan, marunong din mag-play ng tricks si Mojo para sa snacks. Kaya ang video ni Mojo may mahigit 5.8 million views na online. Talaga namang trending! Super cute ni Mojo. Ang galing nun, ha? Oo, talagang mawiwili yatang pakainin pag ganyan. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 59 na araw na lamang. Pasko na. Ako po, si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.